Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Sinasabi ni Jesus ngayon na ang panlakas na pagsunod na batas ng Diyos ay hindi pa dapat upang tayo maging tunay na mga alagad niya. Kailangan magmula sa ating mga puso ang pagsunod sa mga kautusan ito. Sa pagdiriwang natin sa Eukaristiyang ito, tayo na may lumago sa pag-ibig na malaya, responsable, at bukas palad. Bilang pag-ibig sa mga pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumuliw. Mga kapatid, sa ating pagdulog sa piging ng Panginoon, marapat lamang na simulan natin ng pag-amin ng ating mga kasalanan at paghingi ng patawad sa ating Panginoon. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyong mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Amen.
Tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan mo na manahan sa mga taong loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahalat ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sinasabi ni Sirach na ang Diyos na nakababatid sa lahat ay may nakahandang gantimpalang buhay para sa mabubuti at kamatayan ng mga makasalanan. Pagbasa mula sa sulat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng pagbukas ng apo. Kunin mo ang iyong kaibigan. Makapipili ka ng anuman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapipili ang siyang tutunod. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon, nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao, at kinakalingan niya ang mga may takot sa Kanya. Kailanman wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Panginoon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos, upang aming pagmahin at sundin ng buong loob. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ng iyong utos, susundin ng buong loob. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Itong iyong abang lingkod o Diyos, sana'y pagpalaan, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nilalapit na sila. Yaong puting itutulad sa akin ng iyong araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo, sisikapin kong masunod. Buong pusong inilingatan, susundin ng buong loob. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ang karunungan ng Diyos ay nagbubulag sa kahalagahan ng kaluguran sa krus ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na bulang sa pamumuhay spiritual, karunungan, ang pinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga tagapamahalat sa ngayon na nakatakdang manipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalibig sa tao. Ipanalagaan niya ito para sa ating ikadalakila, bago litain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa panahonang ito'y walang nakaunawa sa panakalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila, iyon, hindi sana nila tinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni narinig ng tainga, hindi pa rin sumasabi sa isipan ng tao ang tinihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
pinupuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumuyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao at ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino magsabi ng kanyang kapatid, "Ulul ka," ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at magipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka nun sa hukom at magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat di mo mababayaran ang kahuli-hulihang kusig. Narinig nyo na nung unay inuutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, ang isip niya ay nakiapid na rin sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang maging sanhi na yung pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itatapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan, ngunit itatapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa na hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawa muli, ang lalaki ito'y nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang nag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Narinig ba ninyo na nung una ay inuutos sa mga tao, huwag kang sisira ng iyong pinanumpaang pangako, pagbagkos ay tugtin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo.
Huwag niyo sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag niyo sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag niyo sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, ang ebanghelyo natin ay tinatawag na parte ito ng Sermon on the Mount. Ito yung mga pananalita ni Jesus sa bundok. Kasi umakyat si Jesus sa bundok. At katulad ni Moises na umakyat sa bundok, si Moises binigyan siya ng 10 commandments na ibinigay sa mga tao. Si Jesus ang bagong tagabibigay ng commandments ng Panginoong Diyos. Hindi niya binago, ngunit binigyan niya ng isang radikal na paningin sa mga batas. Pag sinabing radikal ang isang tao, anong nasa isip natin? Radikal. Ang bukang bibig ng radikal, sabi natin, ay ibagsak, palitan, tama na, alisin na. Diba? Sabi niya, ano radikal yung tao ngayon? Ang salitang radikal ay mula sa salitang Latin na radix, na ang ibig sabihin ng radix ay ugat. Yung ugat ng halaman, may ugat yan, roots. At ang ugat na ito, sabi ni Jesus, ay ako'y nagbibigay sa inyo ng kautusan, hindi bago, kundi yung ugat ng kautusan at mga pagtingin natin sa kasalanan. Kapag sinabing ang ugat ay ang ating titignan, siya ay radikal. Ngunit di ba, sabi ni Jesus, siya ay radikal. Ngunit ano ang sabi niya? Naparito ako hindi upang ibagsak, hindi upang alisin, hindi upang itapon na ang lumang batas. Naparito ako upang bigyan ng kaganapan ang batas na may tayo. Upang kahit nakahuli-hulihang tuldok o kuwit doon sa batas ay kailangan tuktin. Pero paano tayo tumitingin sa batas? Ano yung radikal na pagtingin natin sa batas? Ito ang nais na ituro sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pagtuturo doon sa bundok, sabi niya, ang kasalanan ay basically paglabag sa batas. Pero sabi ni Jesus, teka lang, nagbigay siya ng halimbawa at tumitari niya sa tatlong commandments na mayroon tayo. Yung commandment number 5, anong sabi niya? Commandment number 5, huwag kang papatay. Commandment number 6, huwag kang mangangalunya. Commandment number 8, huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magsasabi ng oo, tapos sasabihin mo hindi. Huwag kang magsisinungaling. At sa gitna ng mga pagbibigay niya ng halimbawa sa tatlong mahalagang commandments ng Diyos, ay ipinasok niya ang kanyang pananaw tungkol sa kasalanan. Anong sabi niya? Kung ang mata mo ay sanhi ng pagkakasala, dudukutin mo ba? Kung ang kamay mo ay sanhi ng pagkakasala, puputulin mo ba? Sapagkat sabi niya, kung gano'n, di napakarami na yata ang mga nagpunta sa langit na bulag. Napakarami na yata ang nagpunta sa langit na putol ang kamay. Parang nagkatawa-tawa, di ba?
pumunta tayo sa langit, putol ang kamay, bulag. Pero, ano ba ang tamang pananaw tungkol dito? Ang tamang pananaw ay sabi niya, pag-isipan mo ito. Ang kamay mo ba ang ugat ng kasalanan? Ang mata mo ba ang ugat ng kasalanan? Maalala mo nung bata tayo, di ba? Kapag silaktan natin yung kapatid natin, sabi ng nanay, akin na yung kamay mo. Tapos papaluin ng nanay ang kamay. Palagay nyo maaalis yung kagustuhan niyang malaki pag tinalo yung kamay niya. Hindi. Sapagkat saan nagmumula ang paggamit mo ng kamay para saktan ang iba? Sabi niya, nagmumula yan, hindi sa labas. Nagmumula yan sa loob. Kaya nga, sabi niya, iniuutos doon, huwag kang papatay. Sabi niya, tignan mo ang loob mo. Hindi baga, ang nag-uudyok sa inyo na pumatay ay grabe. Ano ang ugat ng kasalanan na yan? Ang ugat na yan ay yung galit na mayroon ka sa puso. Ang galit na kaminsan, bata ka pa, taglay mo na, at pag lumaki ka na, galit ka pa rin. Ito ang mag-uudyok sa iyo na pumatay. Alam mo, noong minsan nanduloon ako, nag-misa ako sa North Caloocan. Sa North Caloocan, maraming mga pinapatay ng PJK, extrajudicial killing. Pagkatapos po ng misa ko, nagpunta ako doon sa nabalitaan ko, mayroong pinatay sa isang lalaki. Pinuntahan ko sa bahay niya. At sabi sa akin, nakikiramay ako sa pamilya na nandoon. Yung bata, yung anak na pinatay, ganun na ganun. Sabi niya sa akin, Father, paglaki ko, papatayin ko ang mga pumatay sa tatay ko. Galit. Sabi ko, pakinggan natin mabuti yan. Kaya ang ilabas niya ang galit niya. Kasi hindi, nakaglay na yan talaga paglaki niya. Saan ang ibig sabihin ba? Dudukutin mo yung, puputulin mo ang kamay niya para hindi na siya pumatay ng ibang tao? Hindi. Sapagkat ang pagpatay ay hindi namang nasa kamay ng duduong sa kalooban. Ito yung sinasabi ko, radikal yung senses. Hindi niya sinasabi, huwag ka lang papatayin. Sundin mo yan, pero tignan mo, para masunod mo yan, tignan mo ang puso mo. Tignan mo ang loob mo. Sapagkat nandudoon ang ugat ng pagkakasala ng iyan. Kaya nga, yung ugat na yan ang dapat natin bigyan ng atensyon. Ganon din kapag sinabi niya yung commandment number 6, sabi niya, huwag kang mangangalunya. You shall not commit adultery. At para bagang sinasabi niya, ito naman ang sasabihin ko sa inyo. Tama yan. Ano nga ba ang dahilan bakit ka ikaw ay nangangalunya? Bakit ka nagkakaroon ng committing adultery? Ang sabi niya, yan ba mata mo? Pag nakakita ka na isang maganda at sexy babae, naglalawi ka na. Kung sabihin mo, no? Hindi ba yun ang simula ng pangangalunya? Ang pangangalunya nagsisimula, hindi nagsisimula pag nandulugan na kayo at ginagawa na ninyo ang isang masamang gawain. Nagsisimula yan sa isipan ninyo. Nag-iisip ka na ng malaswa. Nagsisimula na yan. Kaya nga pag sinabi niya, huwag kang mangangalunya, ibig sabihin na sa simula pa lamang, alisin mo na sa isip mo ang anumang hindi magandang pag-iisip tungkol sa isang babae, tungkol sa iyong kapit.
Kaya nga, yun ang ugat. Kaya ang radikal si Jesus kasi pinupuntahan niya ang ugat ng mga pagkakasala nito. At sabi niya, yun ang dapat ninyo ang gawin. Huwag lang umiwas na papatay. Huwag lang umiwas na mga linya. Kundi mas mahalaga pa, iwasan mo ang galit na mayroon ka. Para hindi ka, sabi, hindi ko sinasadya, iwasan mo ang pag-iisip ng masama para sabihin mo, wala naman akong inisip na ganyan, kundi patuloy na may buod sa atin. Kaya nga, ito yung ugat ng mga kasalanan na dapat natin puntahan para mabigyan pansin natin ang tamang pagtingin natin sa mga batas na mayroon tayo. Ang pangalawang dapat natin tingnan ay ang ugat ng kautusan, ang ugat ng mga batas na ito. Sabi ni Pope Benedict XVI, sabi niya sa kanyang encyclical, yung sulat niya sa mga pari, mga obispo, mga laiko, ang sabi niya, Deus Caritas Est, ang Diyos ay pag-ibig. At ang tanong niya doon sa kanyang sulat ay, pwede ba utusan mo ang isang tao na magmahal? Inuutos ba na tayo ay magmahal? At ang sabi niya, ang tanong na ito ay nagmula sa salitang mismo ni Jesus na nagsasabi, ito ang bagong utos ko sa inyo. Ito yung bagong utos ko sa inyo na ngayon ay magmahalan sa isa't isa. Utos. Oo, ito ay isang kautusan, ngunit hindi galing sa labas na para bagang ito ay doon lamang sa labas, kundi nagmumula sa loob natin. Na kapag ka mayroon kang ugnayan sa isang tao, sa loob mo, mayroon ka na nagsasabi sa iyo, mamahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ito yung nag-uutos sa atin na gawin natin ang batas na ito. Sumunod tayo sa batas kasi mayroon tayong kasunduan sa Diyos at sa kapwa na mamahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. At lahat ng kilos natin ay naaayon sa kautusan na ito na mayroon tayong pagsunod sapagkat tayo ay nanduduol sa kasunduan ito. Alisin mo ang kasunduan na ito. Alisin mo ang Diyos. Alisin mo ang pagmamahal sa kapwa. Lahat ng batas, baliwala na lahat. Pwede mo nang gawin lahat kung wala kang Diyos at kung wala kang kapwa, pwede mo nang gawin lahat. Kahit walang utos sa iyo, nagagawa mo ang lahat ng gusto mo. Walang baliwala ang mga batas. Ngunit mayroon kang pagsunod sa batas, sa mga kautusan, the commandments, kung mayroon kang pakikipag-ugnayan sa Diyos at pakikipag-ugnayan sa inyong kapwa. Ito ang nagbibigay ng lakas na sumunod tayo sa mga batas na ito. Alam ba rin nyo na minsan may kausap ako isang Muslim. Sabi ganon ay, Father, pwede po naman tayo magkaisa, Muslim at mga Kristiyano. Diba? Kapag ang usapan natin ay mahalin ang Diyos, mahalin din namin si Allah, pareho tayo. At mahalin mo ang iyong kapwa, tulad ng iyong pagmamahal sa sarili, tulad mayroon din kami na. Hindi tayo magtatalo-talo, hindi tayo mag-aaway-away sa mga pantunan na ganyan, na mahalin mo ang iyong Diyos ng iyong buong lakas, buong puso at kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa at iyong sarili mo.
magkakaisa po tayo dahil. At yan, mga kapatid, kapag ka sinusunod natin ito, yung iba pa ay puros mga dagdag na lamang iyon. At iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakaugat sa mga utos na ito ng Diyos ay ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na sana tingnan natin mabuti ang ugat ng kasalanan natin. Tingnan natin na ang ugat ng mga sinusunod natin mga bangas. At tingnan natin na kung ito ay meron tayong pagsunod sa mga ito at paggalak sa mga ito ay dahil sinusunod natin, hindi natin inaalis, hindi natin sinasabing tinikwestiyonan ang mga batas na ito, kundi nagsasabi tayo, ito ay dapat natin sundin at ganapin ang lahat ng ibig sabihin ng mga batas. Kaya po, ito yung kanyang turo. Radikal ang turo na ito dahil hanggang sa ugat, pinagmumulan ng kasalanan, pinagmumulan ng batas, at itinuturo niya sa atin. At ang sabi niya sa atin, ang sino bang gumagawa ito, mayroong kuha sa kaharian ng Diyos. Tumayo na tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Aming nagtupa. Sumasampalataya ako kay isa ang anak ng Diyos, Panginoon namin naman. Nagtatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinaka sa krus na matay inilibig. Nanaw sa kinaroonan ng mga lumaw. Nang may 3 araw na buhay sa pag-ibig. Umakyat sa langit. Nanuntok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Totoo pagmumula sa palibito at humuko sa kapabuhay at mga patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga patay, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagpupuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan namin. Manalangin tayo ngayon, sama natin nasa langit upang marinig ang sangkatauhan, ang kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Ang tugon natin, Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Umahay nawa ng mga masampalataya ang mga pinuno ng ating simbahan tungo sa malalim na kaalaman at pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Gawing gawain nawa ng mga pinuno ng ating bayan ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Maging lugar nawa ng banal na presensya ang bawat tahanan upang matutong kumalinga ang bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Maibahagi nawa natin ang habag ng Diyos sa mga may sakit at nagapansanan. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Para sa espesyal na intensyon, yung mga Father Mother ng Diocese ng Iba, at niya, Renata Hulinda, Ronald Angela de la Cruz, Leopilda Manlacas, Leonida David, Pablo Basilio, Barrera Family, Jocelyn Esteban and Family, Courage Philippines, Ferdinand Molina, Edwin Maconsal, Kanda Family, Chicani Esperanza, Paul Dayan, Angelito Munas Babio, Ramirez Family, Astila Family, Gabaya Family, at De La Cruz Family. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Para sa kaluluwa niya, Marcelo Tabitas, Father Fernando Suarez, Mrs. Victoria Suarez, Mr. Leoncio Suarez, Mrs. Sedonia Suarez, at si Berlina Flores. Manalangin tayo.
Diyos namin Ama, pakinggan kami. Makatanggap nawa ng habag ng Diyos ang mga kapatid nating pumanaw na. Manalangin tayo. Diyos namin Ama, pakinggan kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, buksan mo ang mga mata ng lahat ng taong nawalay sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kami pabalik sa iyo at magmamahal sa lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magkitayo po ang Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. tanggapin na ang ating Panginoon, ito paghahain sa iyong mga kamay, sa hapulinan at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong kapalayan ng banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisahin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod na gagawin namin ito sa pagnanais namin sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod-buk pinagpala sa babaeng lahat. At sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. At sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyo kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito ang kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa ito. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis ng mga alagad at sinabi, tanggapin din lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tupan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ngayon magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama.
kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban, kapayapaan, araw-araw. Iligtas na kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin natin.
Magsiluhod po ang lahat. Orasyo Imperator for Coronavirus or 2019 ENCOD. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed life and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that have find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this to our Lord, Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, Head of all Christians, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Ralph, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungtod, Pray for us. Saint the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa darating mo na linggo ay pwede na po magdala ng palaspas na nagamit at nabaspasan noong nakaraang taon para po sa paghahanda sa Ash Wednesday sa February 26. Yung mga palaspas po, kung mapapadal po dito sa garden ng simula bukas Monday hanggang Sabado, ay pwede po nakikita sa tindahan sa may baba. Yung misa po para sa Ash Wednesday ay aanong na po namin next week or sa aming Facebook page. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa ating puso at diwa ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa